So ayun mga gulay, sa magandang hapon po. Update ko lang po kayo dito sa aming Sultan F1. Meron po kami ginagawa dito ngayon. 1:30 po ang lusungan dito. So kaya na maaga pa po kami i-scrap dito ng aming sili. Ayan, so hinihintay ko pa yung iba kong kasama. Ayan. So papakita ko po sa inyo yung sultan namin. At yun nga, dahil tinabunan namin yung puno at medyo madami pong damo, kaya inaasarol po namin. So ito na po siya. So mapapansin nyo, medyo mahangin yun. Medyo makulimlim, maulap. Ayan. Ito papakita ko sa inyo yung aming ginagawa ngayon na pagtatabon. So ito na po mga kagulay yung aming siling sultan. Ayan, so ito po yung aming ginagamit na asarol. Ayan, yan po pala mga kagulay ay talim po ng toner. So ginawa ko pong pang scrap, pantabon dito sa mga gulay. So ganito ang aming ginagawa dito sa aming sili o sa ibang gulay. Talagang ginagambulan po namin para hindi kami lubugin sa damo. So yun nga, ikalawang bagsak na nga po pala kahapon nung abono na 1620. So nakaraan po ay tagkakalating supot lang po, o isang supot lang po ang naubos namin dito. So ngayon po ay umubos na po kami ng dalawang supot po sa isang, or tag-isang supot na po ng pataba na 50 kilos yung aming naisabog dito kahapon. So kahapon pa po ako nag-abono dito. At ito na nga yung aming ginagawa ngayon. Sa bayan na po, meron pong nag-aararo. Yun nga po si tatay. So si tatay po nayari na po kaninang maga at lilipat na nga po doon sa kabila namin bukid. At meron po pong araruhin doon na dudukitan. So ang tawag po dito mga kagulay sa ginawa pong una ni tatay nito, pagkatag-araw po kasi ginagawa po namin ay padukit. So yung tapon po ng lupa sa araro ay dito po sa gitna, para yung damo po sa gitna ay matabunan at medyo matipid, titipid kami sa pamatay damo na para hindi na kami mag-spray. At dito sa puno naman niya, kung makikita nyo, medyo madamo, madami po siyang mga damong Carabao grass sa lampak. Ayan, kung mapansin nyo. Yan po ang amin tinatanggal ngayon o ini-scrapan. Tapos ito na nga mga kagulay yung natapos na nga namin scrapan. Makikita nyo malinis, natanggal na namin yung mga damo. At kung meron man kayo nakikita sa mga gitna, malalanta na po siya kasi nagalaw na po o buwaghag po kasi yung lupa or hindi siya matigas. So ganyan po namin ginagawa. At syempre bago naman namin ganyanin yan, nilalagyan namin ng abono. Bawat galaw namin dito sa lupa ay nilalagyan po namin ng abono para may baon po siya at may sailalim po siya ng lupa at hindi po siya anudin pagka nagtubig. So makikita nyo medyo malinis na nga yung aming taniman na sultan. At kung mapansin nyo pala mga kagulay, meron na po itong mga bulaklak. At ito nga mga kagulay, ayan, makikita nyo dito, meron na po siyang pamulaklakan. Ayan, so 15 days po itong aming Sultan F1, meron na po siyang lumalabas sa bulaklak. At yung dito, dahil medyo mahangin nga dito sa lugar namin, kung mapansin nyo sa aming mga puno o saging, pagkahapon po ay malakas, lalo na po sa gabi. So medyo nahihirapan yung ating sultan dahil nauuga nga yung kanyang puno, lalo na pagkakatutubig. Ang nangyayari po sa kanya, medyo nagiging kulot po siya. Pero marami na po siyang bagong talbos. So yun po yung aming inalagaan. At syempre panahon yan, hindi natin pwedeng pigilan yan. So yun lang naman ang nakikita namin problema nga. At kadalasan naman kapag nagsisili kami ng medyo mahangin ay medyo nangungulot muna sa una. So hindi po ito dahil sa mga whitefly, dahil wala naman po kami nakita sa mga dahon niya, kundi sa hangin lang po. Kahit po yung sili namin panigang, medyo kulot po siya. Meron kasi variety na medyo mahina sa hangin. At yun po nagiging problema pagka tinanim po siya ng
season ng amihan. So hindi naman maiwasan talaga yung mga kagulay kasi may timing din naman na tumatanim kami na medyo nalilate po ang taghangin dito. So ngayon kasi medyo maaga, kaya medyo pahirapan din sa pagpapalaki. Pero mga by January, February medyo hihinto na po yan at medyo bubulas na tong aming tanim na sili. So okay lang naman yung mga kagulay, basta diretso lang po ang alaga, basta yung talbos niya ay hindi po matras o pumayat. So dapat dire-diretso po yung pag-apply natin ng abono katulad po ng 1620 at para mag-dire-diretso po yung labas ng talbos at hindi po maantala. So bali 3 po kami dito na nag-i-scrap, so hinihintay ko lang po. At yun nga, mag alas 2. Minsan kasi alas 2 ng hapon ang labas namin kasi medyo mainit. So nauna na lang ako sa kanila dahil medyo maulap naman. Tiga dito lang naman din yung aming mga katulong na nag-i-scrap dito. So bahay 3 kami. Nayari na namin kabilang banos. So ito na lang. Ito nakalahati na namin dahil kaninang tanghali bago kami umahon nakalipat na kami. At ito na lang yung aming i-scrapan. So kayang-kaya naman namin tapusin to ng maghapon. Ayan, so bali 10 lata po ito na sultan, pero ito nga yung nawala o kinuha doon sa aming punlaan, kaya medyo nabawasan. Kaya medyo mga kagulay, naka-order kami ng naka-tray sa sidlingan at yun ang aming pinampuno dito dahil nabitin nga yung aming punla na sultan dahil nga ito ay merong kumuha. So hindi na namin nalaman yung kung sino, pero importante hindi naman kinuha lahat, nagtira pa naman siya. So sana susunod wag naman niyang gawin ulit yon o gawin pa sa iba dahil kawawa naman yung mga namumuhunan na siyempre katulad namin medyo maliit lang na farmers ay nananansya lang. Siyempre kung hanggat kayang punuin yung isang area ay pupunuin, pero pagka nabawasan nga po medyo lalaki na naman po ang gastos. Pinuntahan ko na yung ating mga kasama na mag-i-scrap. So andito na po sila, papunta na kami dati, nagsisimula na po kami magtabon ng sultan. So ito nga pala yung mga kasama ko, 2 pang 3 po ako mag-i-scrap. Shoutout nga pala kay Kuya Ponger tsaka kay Kuya Dado. Ayan, mga kasama namin nag-i-scrap dito sa sultan. So mag-i-start na kami. So papakita ko sa inyo kung paano yung aming ginagawa dito na pag-i-scrap. So ganito nga pala yung aming ginagawa dito. So medyo may pakahid lang na konti para matanggal yung damo at matabunan yung inabono namin para hindi po lumaki yung agad yun. O mas madalas kaming nagpapaasarol kasi para hindi lubugin sa damo yung taan at hindi kami mahirapan, at medyo mas titipid pa kami pagka pinapaasarolan namin. So medyo mas mabilis kasing gumalaw pagka medyo nakatayo. So ganyan lang po kadali. At maganda po sa gulay yan dahil nagagambulan yung kanyang puno at di po nagiging lapat yung lupa. So maganda po yan para maging laya po yung ugat. Ito si Kuya Ponger. Ayan, so medyo maganda yung ating panahon niya, makulimlim. Ayan, so tinatanggal po yung mga damo sa puno. Ayan. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you to. Mga gulay, medyo nakasadsad na po ulit tayo papunta pabalik. Ayun sila, yun. So ako kasasadsad ko pa lang. Ayan, sila pabalik na ulit. Medyo mabibilis po kasi mag-scrap yan yung mga kasama natin. So baka matapos naman po itong aming sultan, at bukas nga po tutubigan po namin to at medyo tuyo na nga po lupa.
So maswerte lang ngayon at medyo makulimlim, maganda yung panahon. So hindi masyado naglalanta yung ating sultan. So sana abangan nyo pa rin yung mga iba pong update dito sa aking mga dito po sa mga gulay po na aming inaasikaso sa ngayon. Ayan, sana din mabol sa presyo. Ang presyo nga po pala ng sultan ngayon ay 65 pesos po. Kaya sana umabol po sa mataas na presyo. Ayan, so ito po pong taas yung aming iskrapan ngayon. Tatapusin lang po namin ito baba, so ilang plat na lang. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.